Magandang araw mga boss, i-change oil ko muna itong sasakyan ni customer. Gagamit ako dyan ng box wrench na number 14 para maluwagan ko itong drain plug niya. At pag maluwag na yan, pwede ko nang tuluyan tanggalin itong drain plug para patuluin ko nga itong lumang langis. At pag kaunti na lang yung tumutulong langis, pansamantala, ibalik ko muna itong drain plug niya. Ipakapit ko muna yan sa thread, tapos gamit yung box wrench sa number 14, higpitan ko na yan. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer dahil nga sa ang gagawin kong susunod, ipa-flashing ko muna itong makina niya bago ko ilagay yung pangpinal na langis. Sa pag-flashing mga boss, alam niyo naman yung madalas kong gamitin itong Revex 40. Kakatanggal kasi ng malapot na langis na kumapit nga dito sa loob ng makina. Na after ko may sali niyan mga boss, nilagay ko na itong engine cap niya tsaka ko start itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, huwag nyo na siyang i-revolusyon. Hindi na kailangan yun mga boss. Hayaan nyo lang siyang naka-idle. At yung tagal naman nga na naka-start itong makina or pagpa-flashing na gagawin nyo, pwedeng 5 minutes, pwede ring 10 minutes. Pero pwede naman na depende na rin yun sa inyo. Kung gusto nyo bang malinis talaga, di kahit ulitin nyo na 2 beses, pwede naman. At dahil nga sa na-consume ko na yung 5 minutes na naka-start itong makina, punta na ako dito sa loob ng sasakyan para i-switch off ko na nga itong makina. Tapos balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan para ma-drain ko na yung ginamit kong pang-flashing nga dito sa makina. Gamit nga ulit yung box wrench sa number 14, luluwagan ko itong drain plug niya. Pag maluwag na yan, kamayin ko na yan mga boss para tuluyan ko ng matanggal itong drain plug. Ayan mga boss, kung makikita nyo itong ginamit ko na pang flashing na langis, di ba? Maitim pa rin siya. Kaya malaking bagay talaga na pag nagpa-change oil kayo, samahan nyo na rin ng flashing. At para ma-drain ng maigi yan mga boss, kung makikita nyo, lumakas yung pagtulo ng langis, di ba? Dahil nga sa hinanginan ko itong loob ng makina. Siyempre sa ibabaw, nilagyan ko siya ng blower. Para nga kahit papano, 90%, ma-drain siya ng maayos. At habang nagpapatulo ako ng langis mga boss, punta muna ako dito sa oil filter niya. Ayan gumamit ako dyan ng oil filter wrench para maluwagan ko nga itong lumang oil filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, na ipakapit ko na itong pangtanggal ko ng oil filter. Tsaka ako ngayon yan pipihitin pakaliwa para tuluyang kong maluwagan itong lumang oil filter. Pag maluwag na yan, pwede nyo na yung kamayin mga boss para tuluyan nyo na ngang matanggal itong lumang oil filter. At bago nyo punasan yung pagkakabitan nyo ng bagong oil filter, hayaan nyo munang maubos itong tumutulong langis. At pag okay na wala nang tumutulong langis, pwede mo na ngayon gamitan niya ng basahan para punasan mo nga itong pinaka-base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. Na after mo naman yan mapunasan, ito namang bagong oil filter, bago mo yan ilagay, pahiran mo yung o-ring yan ng langis para pag hinigpitan mo siya, hindi pumilipit yung o-ring niya. Sa paghigpit naman dito sa oil filter, lalo at gumagamit kayo ng oil filter wrench, yung tamang higpit lang para hindi ma-damage yung o-ring niya na pwede kasing panggalingan yon ng oil leak. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung position ng oil filter. Ayan siya mga boss, medyo malalim yung pwesto niya pero kayang-kaya nyo pa rin gawin yan. At dahil sa okay na ako dyan, punta na ako dito sa oil pan niya. Siyempre, pinunasan ko muna itong oil pan tapos ilagay ko na ngayon itong drain plug niya. Yung washer niyan mga boss, dumikit dito sa oil pan Hindi ko na tinanggal, okay lang naman yun. Tapos nilagay ko na itong drain plug, tsaka ako ngayon siya hinigpitan gamit nga itong box wrench na number 14. Pag okay na yung higpit, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina. At kung makikita nyo, ayan yung ginamit kong blower na panghangin nga dito sa loob ng makina para ma-drain ko nga ng mas maayos yung lumang langis. At dahil nga sa magsasalin na ako ng langis, alam nyo naman ang gamit ko, Petron. Ito nga pala yung bagong labas ng Petron, Revex SUV RX 530. 10W30 yan mga boss. Bali may naka-ready si customer na 8 liters. Pero 7 liters lang muna yung isasalin ko sa makina. Pwede naman kasi ako magdagdag pag nagkulang. At habang nagsasalin ako ng langis, mag-shoutout muna ako. Unahin ko si Joe Films. Siyempre, isunod naman natin sa shoutout si Ole Jan. Ganon din kay Roman Concepcion. Pati kay Waldi Nacion, shoutout sa'yo boss. Kasama rin si Noel Tismo, Archie TV, Adam Espirito, Hil R. Alvarez, at siyempre yung pinakahuli, si Benjamin Santos ng Bacoor, Cavite. Sa inyo mga boss, maraming salamat sa panonood. Kahit na yung iba sa inyo, ini-skip yung ads, okay lang yun. Ang mahalaga sa akin, matuto kayo.
Kasi nga kung ang hangad ko naman pera, bakit ko pa i-shortcut yung trabaho? Pwede ko naman palakihin para mas malaki yung kikitain ko sa bawat customer. Kaya lang, ang hangad ko talaga, matuto kayo. Para kahit papano, kung ayaw nyo mang gumawa ng sasakyan, magkaroon kayo ng idea at higit sa lahat, hindi na kayo basta-basta maloloko. Yun ang point ko, di ba? Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nga sa naka-full na dito sa dipstick at nakapagsalin na ako ng 7 liters na langis dito sa makina. Ilagay ko na itong engine cap tapos pwede ko nang pa-start itong makina. Siya nga pala mga boss, pag na-switch off nyo itong makina, sukatin nyo ulit yung langis nyo dito sa dipstick para pag kulang magdagdag kayo. Switch off ko naman itong makina dahil nga sa papalitan ko ito ng fuel filter. Para hindi kayo mahirapan magtanggal nitong fuel pump filter assembly, tanggalin nyo yung kumukover na yan mga boss, nakaklip lang yan. Ayan o, iangat nyo lang siya para nga maluwag kayong makapagtrabaho. Unahin ko dyan mga boss, ilihis ko itong bawat clamp ng fuel hose dito sa ibabaw. Ayan mga boss o, after ko mailihis yan, hugutin ko naman itong connector dito sa fuel pump assembly. Tapos gamit kayo ng socket wrench na number 10 para matanggal nyo itong bolt dito sa stopper ng fuel pump assembly nyo. Ayan na mga boss yung tinanggal ko. Tapos gamit ka ng plier para mailis mo itong clamp sa pagkakaipit dito sa fuel hose. Yan yung papunta kasi sa makina. Pero bago ko hugutin yung fuel hose, dito muna ako sa ibabaw. Yung dalawang hose dyan mga boss dito sa upper pump, i-disconnect nyo. Pag okay na, ito namang isang fuel hose, sugutin nyo na rin yan. Di tatlo na yung fuel hose na natanggal nyo nga dito sa upper pump. Pwede nyo na ngayon iangat muna itong fuel pump filter assembly. Yan itulak nyo lang yan, paangat. Yan, umangat na siya, di ba? Kalug-kalugin nyo yan para malambot nyo siyang maitaas. Kaya lang, meron pa siyang isang fuel hose. Yun na nga yung papunta sa tangke. Meron din naman yung clamp, i-release nyo lang siya para matanggal sa pagkakaipit yung hose. Tapos, pwede nyo na siyang hugutin. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung sinasabi kong fuel hose. Ayan siya mga boss. Ayan, ayan. Ayan yung tinanggal ko. Ayan. Diba? Nakita nyo na. Ibalik ko na ulit sa dati niyang position itong camera para tuluyan ko nang mahugot itong fuel pump filter assembly. Pag medyo masikip pa rin tanggalin, medyo ialog-alog nyo lang habang inaangat nyo para hindi kayo mahirapan. Diba? Ganun lang naman siya mga boss eh. Sabi ko nga sa inyo lagi, basic lang yan. Kaya nga binibigyan ko kayo ng lakas ng loob dahil nga sa kayang-kaya nyo yan. At para matanggal nyo itong upper pump, magsimula muna tayo dito sa mga aro niya. Kailangan kasi mga boss, alam nyo yun. Yung tinuturo ng daliri ko, aro yan dito sa housing. Tapos dito naman sa lock ring niya may aro din hanggang dito sa upper pump. Dapat yung tatlong aro na itinuro ko, magkakatapat yan sila pag binuo nyo na itong fuel pump filter assembly. Pag alam nyo na yon, pwede nyo na ngayon luwagan itong lock ring niya. Ihihiting nyo lang yan pakaliwa. Ayan makikita nyo. Madali lang naman yan mga boss. Di naman kayo dyan mahihirapan. Pag maluwag na at naisagad nyo na yung thread niya, meron pang isang connector dito sa ilalim ng fuel filter housing nyo. Ayan tanggalin nyo yung mga boss. I-disconnect nyo yung connector na yan. Pati itong wire, tanggalin nyo siya sa pagkakaipit. Nakaklip lang naman yan. Taas tsaka sa taas tsaka sa baba. Pag okay na, natanggal nyo na sa pagkakaklip itong wire, pwede mo na ngayon dahan-dahang iangat itong upper pump niya para maihiwalay mo yan sa housing niya. Medyo matigas yan mga boss, pero makukuha niyo yan sa dahan-dahang pag-angat. Yan tingnan nyo ang kamay ko, di ba? Ganun lang. Di ba? Naiangat nyo na itong upper pump at ayan na yung fuel filter niya. Kung mapapansin nyo, di ba, malinis pa. Actually, last year, nagkaroon ng problema si madam. May mga time, bigla daw namamatay yung makina niya. At yun nga mga boss, nang mabuksan ko itong fuel pump filter assembly niya, yung filter niya dito sa loob, sobra sa dumi. At nang nilinis ko yung fuel filter housing niya, may halo pa siyang tubig. Kaya sinabihan ko siya na mag-iba siya ng gas station na pakakargahan. At ganoon na nga yung ginawa ni madam sa ibang gas station na siya nagpakarga, na kung makikita nyo naman ngayon, after ko nga mabaklas itong fuel pump filter assembly niya, yung filter, di ba, malinis pa. Balik na ako dito sa ginagawa ko na after ko nga malinis yung fuel filter housing, pati itong upper pump niya, kung makikita nyo, hinahanginan ko naman yan. Ganun lang naman ang paglinis mga boss. At ang ginagamit kong panglinis dito sa fuel filter housing, pati sa upper pump niya, yung diesel lang din. Tapos pinupunasan ko na siya. Tsaka ako ngayon hinahanginan. Tanggalin ko na itong o-ring niya mga boss or itong gasket niya dito sa housing.
Tapos ito naman yung fuel filter na bago. Ilalagay ko na yan. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo mga boss, ano? Pero para hindi kayo mahirapan, tanggalin nyo muna itong fuel filter. Tapos, unahin nyo munang ilagay itong o-ring niya. Ayan mga boss, sa paglagay niya, nakita nyo, napakadali lang naman. O, di ba? Pag nailapat nyo na siya ng maayos, pwede mo na ngayon ilagay itong fuel filter. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong upper pump niya. Siyempre, yung tinuturo ng daliri ko, yung arrow, dapat nakatapat yan dito sa arrow din ng housing ng fuel filter. Tandaan nyo mga boss, importante na yung arrow dito sa upper pump, pati yung arrow dito sa housing niya, dapat magkatapat yan pag ipinatong nyo na nga itong upper pump nyo. Kapag okay na, pwede mo na ngayon i-drain itong upper pump mo dito sa housing niya. Para hindi kayo mahirapan, ipatong nyo sa tuhod nyo itong housing. Tsaka nyo ngayon i-drain itong upper pump para lumapat siya dito sa housing. Ayan mga boss, nakita nyo, di ba lumapat na? O pwede mo na ngayon pihitin pa kanan itong lock ring niya. Isagad nyo yung thread niyan mga boss. Pag sumagad na siya, makikita nyo naman yung arrow dito sa housing ng fuel filter nyo, pati yung arrow dito sa lock ring at arrow dito sa upper pump, magtatapat-tapat na yan sila. Na pag yung tatlong arrow na yun mga boss, dito nga sa upper pump, kung nakikita nyo tinuro ng daliri ko, tapos dito sa lock ring niya, tatapat din yung arrow dyan, saka sa housing, ibig sabihin yan mga boss, okay na yan, nag-lock na siya. At yung connector pala dito sa ilalim mga bossing, ayan o, yung nilalagay ko, huwag nyo kalimutang ibalik yan. Ayan, isaksak nyo na siya. Tapos yung wire, iayos nyo rin siya sa pagkakaklip para hindi siya nakalaylay. Pag okay na, same procedure kung paano nyo tinanggal itong fuel pump filter assembly nyo dito sa dati niyang position, ganun lang din yung pagbalik. Tapos unahin yung ilagay dito sa upper pump yung fuel hose niya na galing sa tangke. Medyo masikip yung position dyan mga boss pag gagawa kayo, pero kaya nyo yan. Ayan, nailagay ko na at gumamit ka ngayon ng long nose or plier para yung clamp niya, maipit niya itong fuel hose. At pag okay na, yung dalawang fuel hose dito sa ibabaw, ibalik mo na rin yan sa dati mong pinaghugutan. Ayan mga boss, naisalpak ko na. Siyempre yung clamp niyan, huwag nyo kalimutang ilagay. Ayan mga boss, may isang clamp yan. Pag okay ka na dyan, simulan mo na nga yung ipump yan. Ayan yung sa ibabaw. Ibomba-bombahin nyo lang yan mga boss. Kailangan kasi mapuno ng diesel itong fuel filter housing nyo para yung hangin niya lumabas. Makikita nyo naman, tingnan nyo, di ba? May bula na lumalabas. Ibig sabihin, may hangin pa yan. Continuous ka lang sa pagbomba. Pag nakita mong yung diesel na lumalabas, gaya niyan, buo na yung diesel, pwede mo nang ibalik itong isa pang fuel hose. Yan naman yung papunta na dito sa makina mo. Tapos gamit ka ng plier para itong clamp, maipit niya itong fuel hose mo. Nang sa ganun, hindi siya magkaroon ng singaw ng diesel. Di ba? Okay na? Hanginan ko muna itong kumalat na diesel mga boss para pag nag-leak test ako, madali ko siyang makita kung meron siyang tagas ng diesel. Pag okay na, ilagay ko na itong stopper ng fuel filter assembly. At itong bolt na number 10 niya, ipakapit ko na yan sa thread. Tsaka ako ngayon i-final na yung higpit gamit niya itong socket na sa number 10. At yung connector dito sa upper pump, ilagay nyo na rin. Tsaka ako ngayon i-position muna itong camera dahil nga sa i-start ko na itong makina. Yun lang, hindi umistart. Pag nangyari sa inyo yan mga boss, ganito lang naman gagawin nyo. Labas kayo ng sasakyan nyo, ipump nyo ulit dito sa ibabaw ng fuel pump filter assembly nyo, bombahin nyo lang siya ulit. Ibig sabihin nung kasi may hangin. Start ko na yan. Diba? Ganun lang, umistart na siya. Alam nyo mga boss, kaya ako ginagawa yan na talagang sinasadya ko. Huwag kagad umistart itong makina. Pag nangyari sa inyo, magkaroon na agad kayo ng idea. Ayun ang tamang pagtuturo. Tinuturo mo rin kung paano siya magkakaroon ng troubleshoot. Kasi kung kayo ang mag-DIY tapos nangyari sa inyo yan, baka ang gagawin nyo, start lang kayo ng start hanggang sa maglobat na yung battery nyo. Hindi, pag nangyari sa inyo yun, labas agad ng sasakyan. I-pump nyo ulit dito sa fuel pump nyo, bombahin nyo ulit yung ibabaw niya hanggang sa tumigas siya. Pero dito mga boss, meron na naman kayo makukuhang idea. Katulad na nangyayari sa akin, ang tagal ko siyang binubomba, ang tagal bago niya tumigas. Ibig sabihin yan mga boss, may problema na itong fuel pump filter assembly.
But the end, kung mapapansin nyo, tumigas din siya, pero matagal. Pag ganyan, nako, may possible, hindi magtatagal mapalitan na itong fuel pump filter assembly ni Madam. Maaaring may problema ito sa bomba niya, mahina na siyang humigop. Subukan na nga natin yan, switch off ko itong makina. Tapos, start ko yan. Dapat one click. Ulitin natin mga boss, switch off ko itong makina. Tsaka ako ngayon, start siya ulit. Nakita nyo naman mga boss, okay na itong sasakyan ni customer at pwede ko na i-switch off ulit yan. Dahil nga ang susunod kong gagawin dito, yung preno niya mahina na kasi mga bossing. Pag hinila mo yung handbrake, mataas na rin siya. Pag ganyan, check upin nyo muna yung brake shoe. Kung manipis na ba yung brake shoe nyo or kung makapal pa naman, pwedeng linisin tapos i-adjust lang. Sa pagtanggal naman itong brake drum, paluin mo lang ng ball hammer yan para makalog siya. O, diba? Tignan nyo pagpalo. O, diba? Lumuwag. O, hilahin nyo na ngayon. O, tanggal na itong brake drum. Ganun lang. Pero pag medyo matigas, gumamit ka ng 2 bolt na number 12. Hanginan ko muna yung mga boss kung makikita nyo. Grabe yung dumi, no? Malayo kasi ang biyahe ni Madam. Sa Cavite pa siya nauwi. Halos karami sa mga ginagawa ko, taga Cavite. Wala bang mekaniko dyan, mga bossing, mga idol kong mekaniko? Ano ba naman kayo? Marami na akong ginagawa dito. Pakitulungan nyo naman ako dyan. Be honest kasi para sa inyo pumunta. Okay lang naman yung mahalang singil eh. Basta i-pinpoint nyo lang yung sira. Huwag yung pacham. Alam ko naman yung magagaling na mekaniko dyan. Nasa sulok-sulok lang. Hindi lang kayo makita. Mag-comment kasi kayo sa akin para maibigay ko yung address nyo. Balik na ako sa trabaho mga boss. Sa paglinis naman nitong preno mga boss, madali lang. Nakita nyo naman kung paano ko yung ginagawa. Siyempre mahalaga na itong brake shoe, malihan yan. Para yung tumigis dito sa ibabaw ng brake shoe o dito sa lining niya, matanggal. Kasi ayun ang pinanggagalingan mga boss eh. Kaya pag nagpreno kayo minsan, nakakarinig kayo ng sipol. Yun nga dahil nga sa matigas na masyado itong nasa ibabaw ng lining niya. Kaya kailangan matanggal yun sa pamamagitan nitong liha. Tapos gamitan nyo ng brake cleaner. Isa pa rin yan sa dahilan kaya mahina ang preno nyo minsan dahil nga sa pag makintab na masyado itong brake shoe dahil nga sa tumigas na yung nasa ibabaw niyan, pag inapakan yung brake pedal, slide or hindi maganda yung kapit ng preno. Kaya importante na nagpapalinis din kayo ng preno tapos nagpapa-adjust. O gaya nito mga boss, after ko nang malinis yan, pwede na akong gumamit ng flat screw para mapihit ko itong adjuster niya pababa. Para itong brake shoe naman, bumuka. Ayan mga boss, diba? After ko na siyang ma-adjust, pwede ko na ngayon ilagay itong brake drum. So paglagay naman itong brake drum, mga boss, nakita nyo, diba? Napakadali lang. O, pag nailagay nyo na itong brake drum niya, o, dapat napipihit yan. Hindi dapat mahigpit yung pagkaka-adjust nyo ng preno. Dahil sa okay na, o, pwede mo na ngayon ilagay yung gulong. Pero diretso muna ako sa kabilang side. Same procedure lang din mga bossing. Gamit yung ball hammer nyo, paluin nyo itong brake drum para makalog at maluwag nyo ang matanggal itong brake drum. O, diba? Nabunot ko na siya. Ipwesto ko na itong camera mga boss para makita nyo ng maigi. As usual, gamit ka ulit ng liha. Iyahin mo nga itong ibabaw ng lining para yung tumigas dyan matanggal. Malalaman nyo naman pag wala na yung tumigas dito sa ibabaw ng lining kasi magla-light brown na siya. Tapos pwede mo na ngayon hanginan yan para matanggal yung alikabok at kalawang na nakakapit nga dito sa kabuuan nga ng preno mo. Pag okay na at meron ka pa naman budget, pwede mong gamitan nyo ng brake cleaner para kung may mga kumapit na malagkit o langis-langis dito sa preno mo, mawas out siya. Ganun lang naman. Pero kung wala kang budget, okay lang. Kasi dito may nagrereklamo eh. Itinuro ko lang naman yung tama. Ba, nagagalit masyado daw akong magastos. Eh di ba kung gawin, hindi naman ikaw yung sinasabihan ko. Tandaan nyo, itong video na ipinapakita ko, hindi ko yan ipinipilit sa inyo para gawin nyo. Kundi para panoorin nyo lang. Pero kung gusto niyo yung gayahin, kung paano ko yung ginawa, okay lang, walang problema. Kaya nga lagi ako may pasintabi. Kung wala kayong budget, halimbawa si cheese oil kayo, huwag niyong i-flashing, patuluin niyo lang. Sa paglilinis naman ng preno, kung wala kayong pambili ng brake cleaner, pwede naman hugasan niyo yan ng tubig, sabunin niyo. O kaya naman, gamit ka ng paintbrush, ayun ang pantanggal mo ng alikabok. Maraming way para malinisan mo yung preno mo na hindi ka naman gagastos ng malaki.
Kaya nga minsan gumagawa ako ng video na hindi naman talaga ako gumagamit ng brake cleaner pero na-adjust ko yung preno, di ba? Ganun lang. O ngayon na mga boss, dito na tayo sa pag-adjust ng preno. Yun nga, pag nag-adjust kayo ng preno, siguraduhin nyo yung pagkaka-adjust nyo sa kabilang side, kaparehas dito sa kabila. Hindi ko sinasabing perfect nyo yun. Importante na kapag inikot nyo nga itong brake drum or yung gulong, dapat pre-wheeling siya. Kung pre-wheeling sa kabilang side, dapat yung gulong dito sa kabilang side, pag inikot nyo, pre-wheeling din. Ibig sabihin, sa pagkaka-adjust nyo nga ng preno, both side, wala siyang mahigpit. Equal, kumbaga. At dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko ng preno, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Sa paghigpit ng mga nut mga boss, siguraduhin yung maayos yan para wala kayong maging problema sa huli. Yan ang lagi kong paalala. Kasi nga sa mga nagdi-DIY, madalas nakakalimutan nilang mahigpitan ng maayos yung nut ng gulong. Punta na ako dito sa handbrake niya mga boss, i-check ko na yan. Tandaan nyo mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno dito sa likuran, bukod sa tataas yung brake pedal nyo, pati itong handbrake, kasali na yan sa mag-a-adjust. Kita nyo, pag hinila ko yung handbrake, di ba? Maiksi na siya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!